Since nandito na lang din tayo sa Pilipinas, ngayon, magkukopras naman tayo. Tutulungan natin yung ate natin at saka yung kapatid ko na magkopras kasi matagal-tagal ko na din hindi naranasan to. Pero alam nyo ba, nung maliliit kami, ganito talaga ganito yung binuhay sa amin ng nanay namin, ng aming mga magulang. At ganito din lagi ang ginagawa ko nung nag-aaral ako. Para makapasok ako sa school, kailangan kong gawin to, yung mga ginagawa na yan para magkameron ako ng baon, good for 1 week. Tapos after 1 week, babalik ulit ako. At ganyan ulit yung gagawin ko. Ako mag-isa ha. Ako ang gagawa niyan mag-isa. So ayan, katulong ko yung pamangkin ko para maghakot kasi yung ate ko na yung pumalit sa akin para magbiyak ng niyog. Tapos kami ng pamangkin ko yung maghahakot papunta doon sa kuprahan. So ayan, umuwi muna ako sa bahay tapos may kinuha lang ako kasi maghahakot nga kami ng pamangkin ko. Habang maghahakot kami, yung ate ko naman yung magbibiyak mula doon sa bundok hanggang dyan sa baba. So kami yung naatasang maghakot ng mga biniak na niyog para mamaya gagatungan na din. Tapos lulutuin yan. Tapos pag naluto, titigkalin. Ayan, so ganun yung proseso kung paano magkopras dito sa amin sa probinsya. So matagal-tagal ko na din hindi na-experience to kasi nga since nung nag-aaral ko lang to nagagawa. Kasi nung once nung nagtrabaho na ako, hindi na halos ako nakakauwi din sa probinsya na yan kasi nga nasa Manila, tapos yun, nag-abroad pa ako, so hindi na talaga namin nagagawa. So ngayon, nandito din lang tayo nagbakasyon, so susulitin natin yung panahon at yung pagkakataon para ma-experience ulit natin yung mga kung anong ginagawa natin nung mga bata pa tayo. So ayan, kailangan nating ipunin at hakutin ang hakutin. Alam nyo, hindi madaling trabaho to. Napakahirap gawin itong bagay na to. Tapos maliit lang yung kikitain mo. Pero kailangan mo magtiyaga kasi para yun, makaipon ka ng pera, magamit mo sa pag-aaral ko. Talagang tiyagaan lang yun. So nung maliliit pa kami, mga ganyang edad, so hindi namin halos nararamdaman yung pagod kasi nga syempre bata pa. So ngayong umiidad na tayo, yan, binabalikan natin yung mga bagay na ginagawa natin nung maliliit pa tayo. So iba na talaga yung pakiramdam. Masakit na sa katawan, tapos yun, mahirap nang gawin kasi nga hindi mo na lagi siyang ginagawa. Pero syempre hindi pa rin tayo maninibago niya. I mean, hindi pa rin tayo magbabago kasi dyan tayo lumaki sa ganyang trabaho. So easy na lang din yan para sa atin kasi nga nagawa na natin siya nung maliliit pa kami. So ganyan ang buhay namin dito sa probinsya. Kailangan mo talagang magsumikap na ganyan, magkopras, magtanim ng puno ng saging para mayroon kang makain. Pero dito alam nyo, sa probinsya hindi kailangan ng madami kang pera. Dito lang, simple lang ang buhay. Basta meron kang mga pananim at meron kang mga gulayin, pwede kang mabuhay dito ng matiwasay. Yung iba nga, yung gulay lang dyan, nahihingi lang yan sa nahihingi lang yan dyan sa mga kapitbahay. Tapos ikaw kung meron ka din, pwede ka din mag-share sa mga kapitbahay. Ganito pa rin yung ugali, yung culture dito sa probinsya na talagang bayanihan pa din. So ayan, dumating na yung aking tita at saka yung aking pinsan para tulungan na nga magbiyak ng niyog para mapabilis na yung pagkukopras. Kasi minamadali ng tita ko yung pagkukopras kasi nga nagmamadali siya kasi nga babalik na ulit siya sa kanilang lugar kasi taga Cavite yung tita ko. So ilang araw lang yung ilalagay niya dito. So siyempre sinusulit niya na. So ayun, pareho kami ng tita ko, kailangan daw naming ma-experience ulit. Titingnan daw namin ulit kung kaya naming yung mga gawain namin ng maliliit pa. So ayan, ang tiyagaan niyang magbiyak kasi habang mainit. Ayan, ako hakot pa din kami ng pamangkin ko yan, walang tigil. So inabot kami dyan ng 3 araw mahigit sa paggagawa niya kasi umulan. Tapos syempre yung iba may ginawa pa rin kaming ibang bagay. So nauudlot. At yung kapatid ko na yung ibang nagtuloy niyan kung natapos yung pagkukopras na yan. So yun, magandang experience talaga na balikan mo yung mga ginagawa mo nung maliliit kayo kasi
alam mo yun, parang naalala mo kung paano ka lumaki at paano ka nabuhay, kung paano ka naging matatag. Ayun, di ba? Pang MMK. Hindi, maganda lang i-share na sa mga taong iniisip na talagang parang ang hirap ng buhay. Hindi, kailangan lang talaga natin lumaban kasi may mga bagay talaga na hindi agad-agad natin nakukuha, kailangan natin paghirapan. At saka laging maraming nagsasabi na kailangan talaga yung success pinaghihirapan, hindi yung nakukuha sa madaling paraan, kasi the more na madali mong nakukuha, madali ding nawawala. So ayun, dapat paghirapan talaga natin ang bawat bagay na nagiging blessing sa atin o ibinibigay sa atin na blessing ni God. Ayan. So ayan, papunta na kami ngayon sa kuprahan. Ayan na, nandiyan na kami sa kuprahan. So, ilalagay na namin yan dyan sa, ang tawag dyan sa amin is salangan. So, yan, ilalagay mo yan dyan, isasalansan o papatasin. Tapos, yan, kailangan mo nang linisan kasi maraming ng kambing, dumi ng kambing. So, kailangan mo linisan yan kasi pag hindi mo nilinis yan at nilagyan mo ng apoy, pwedeng maging cause yan ng pagkasunog nung yung lulutuin. So, ayan, walis-walis muna tayo. Tapos, saka natin ilalagay yung mga niyog at gagatungan na din yan mamaya. So ayan, yung pamangking ko nga palang yan ay hindi na pumapasok sa school kasi gusto daw niya akong tulungan kasi natutuwa siyang sumakay sa kabayo pabalik. So siyang tagahila ng ng kabayo, ako naman ang tagatanggal ng niyog doon sa bangkil na yan para ilagay dyan. So habang yung kapatid ko naman siya yung magsasalang yan o magagatong para magsasalansan yan. Yung pinsan ko at saka yung kapatid ko yung magsasalansan para mapabilis yung trabaho. So tuka-tuka kami kung ano ang para mapabilis yung trabaho. So itong pagkukopras, alam nyo, madaming benepisyo yan. O di ba, pag natanggal yung laman niyan doon sa bao, yung bao naman uulingin. So dalawang kikitain mo diyan. Kaya lang sa panahon ngayon, dahil lang mga Gen Z na tayo, di ba? Yung mga kabataan dyan. So, bibihira na yung gumagawa halos ng trabaho na yan. Kasi nga, yung iba, syempre, pamotor-motor na lang. Yung iba, halos hindi na namamanan nila yung mga gawain dati ng mga sinauna. So, ayan, yung kapatid ko, pinapatas niya yung mga nyog. Tapos maya-maya din yung pangalawang salang na yan kasi naluto na namin yung yung una. So, mamaya titigkalin na yun. Tapos, ito na yung second batch. Nakatatlong batch kami dyan kasi sobrang dami nga niyang sa aming sobrang dami ng kopras na yan. So, ayan, tapos na. Ginagatungan na yan. Ginatungan na yan ng kapatid ko. Tinulungan ko na, nagkuha na kami dyan ng nagkuha na kami ng panggatong para mapabilis na. So yan, naantayin namin ng mga 4 na oras mong gagatungan yan. Tapos i-check mo kung luto na, ganyan. Tapos pag nalaman mong luto na, syempre, tatanggalin mo na yung So ayan, luto na. Pangalawang araw na yan actually. Tapos yun, ako naman yung magtatanggal dun sa salangan. Ililipat dito sa isa para para tigkalin naman yan. So tatanggalin na sa bao yan yung laman yan. Tapos siyempre, isasako na. Tapos dadalhin na sa pamilihan, di ba? Ganyan lang kasimple yan. Yan ang pinakamahirap na parte diyan, yung magtigkal kasi masakit sa likod. So ayan, unti-unti muna tayo habang yung kapatid ko wala pa. Ako muna magtatanggal ng yung nyug na yan dyan sa salangan. Habang ako pa video lang din yan. Ayan, di ba? Masakit na ang likod. Di ba? Hindi ganun kadali talagang gawin yung trabaho na yan. Although sanay na yung mga kapatid ko dyan. Pero syempre, habang tumatagal, di ba? Yung mga bagong gumagawa yan, masakit talaga sa likod yan. So, lahat naman ng bagay, ganun talaga, mahirap sa umpisa. Pero napagtsatsagaan yan. Laban lang. So, ayan. Ang tagal ko nagtanggal dyan. Kasi nga, ako lang munang mag-isa. So, ayan, maya dumating dyan yung pinsan ko, nakipagkwentuhan pa sa akin, kaya natigil yung pagtanggal ko dyan. So mamaya dadating din naman yung ate ko para tulungan ako magtanggal niyan kasi nga isasalang yung pangatlong salang. Di ba? Pahinga lang din. Ganyan lang, itcha lang ng paisa-isa at tapos pahinga. Akala mo na may anak mayaman
No, 'di ba ga? Ganyan lang yan diyan. Ganyan lang gagawin mo diyan sa probinsya. Chillax, chillax lang. Ganito lang ang buhay talaga namin sa probinsya. Sobrang simple. O ayan, kaya mong mabuhay. Basta marami ka lang tanim ay hayahay ka. So ngayon, natapos na nga yung tatanggal ko. Ayan, so yan ang tawag diyan pagtitigkal naman. Tatanggalin mo naman ngayon sa bao yung laman. O, di ba? Ganyan, oh. Sanay na sanay pumiling, oh. O, di ba? Walang kupas yan. Pag trabaho mo talaga yan dati, easy yan para sa iyo. So, sanay na yung pumiling. Di ba? Panay lang ang piling. Hindi na kaya, oh, di ba? Hindi na maiikot yung bao. Yung kapatid ko, parang ang laban na namin yan, 5-2 eh. Oh, nakakalima na yung kapatid ko, ako nakakadalwa pa lang. Oh, di ba ga? Hindi pa makaalis sa isang bao. Ganyan kahirap. Hirap na hirap pumiling si Utoy. Nabawasan ng tabako dyan eh. Kaganyan, nung nagbakasyon ako, nabawasan yung tabako kasi pawisan lagi. Di ba ga? Ayos baga. Bago makaisang bao eh, hirap na hirap. Sige lang ang piling. So ayan, di natapos na nga, ilalagay sa sako, tapos ganyan, tapos isasakay sa motor at yon, amoy pera na yan, dadalhin na yan sa pamilihan. Ganyan lang kasimple dyan. So ayun, hanggang dito na lang. Bye bye.